Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Nagbabalik po ang Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Ang nakakasama po natin si Congresswoman Franz Castro. May hanging question si Rowena kay Kongresista. Ano pa ang pwedeng gawin? Kayo nagkakaroon ng investigasyon pero meron po bang matapala tayo doon para mapatino ang paggamit ng confidential at intelligence fund? Ang paninindigan namin dyan, Ang paninindigan namin dyan, Weng, ay talagang i-abolish itong confidential funds. Kasi ang confidential funds, binibigay yan sa mga national government agencies. Hindi naman yan dun sa ating mga security agencies. No? Kasi meron silang meron tinatawag na intelligence fund. So, ang mahiwagang confidential funds na eto nga, no, malaki-laki rin yung effort na ginawa natin dito para ma-expose, maimbestigahan itong confidential funds. Kaya talaga sana magkaroon ng bunga nga, no, yung aming mga pinaghihirapan. Kaya kailangan talaga na magkaroon ng managot, no, dito sa ginawang misuse nitong confidential funds. So sana nga matapos sa ganun. At ito nga merong ma-impeach. Ang confidential funds, Kongresista, matay man nila sabihin na na-liquidate ito na maayos. Talaga mahirap i-liquidate yan? Well, mahirap talagang i-liquidate yan kasi merong JC, no, yung joint circular ng iba't ibang government agencies. Ano ba yung pwedeng pagkagastusan lang yan? So, yung information, so yung confidential information, yung safe houses, yung mga rewards, no, yung mga yung ibinibigay na yung transportation, 'di ba, sa pagkalap ng confidential funds. So hindi naman magagamit ng buo yan no, ng national government agency. At sino ba yung inaatasan din nila na mag-conduct ng mga confidential information or mag-conduct ng confidential activity or intelligence activity, 'di ba? Yung mga rin. Kaya dapat yung mga security agencies natin, kaya dapat walang confidential funds sa mga NGAs. Congresswoman, meron kayong proposal, House Bill number 7158, tama ba? Yung Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill. Ayan, tingin nyo ba lulusot yan? Kasi baka suntok sa buwan yan. Baka suntok sa buwan yan. Ang unang papalag dyan, syempre yung mga military at PNP. Yung uniform personnel natin. Meron ba kayo ibang naisip maliban dyan para talagang sabi nga maisaayos natin ang paggamit ng confidential and intelligence fund? Talagang Melo, no, para maisaayos natin yung tamang paggamit ng confidential intelligence funds, dapat ito ay transparent hanggang sa pwedeng maging transparent ito, no? Kung ito ay may kinalaman sa national security. Pero ang nangyayari kasi, Melo, ngayon, lagi na lang kinakatwiran, national security, kahit wala naman, kahit sa DepEd, laging may confidential fund kasi may kinalaman daw sa national security. So, yun ang gusto natin, maging transparent yan. Hindi lang dun sa level ng speaker, hindi lang sa level ng Senate President at ng President. So talagang tanggalin. Kami talaga tanggalin natin yan at talagang mas magandang mailagay yan sa mga social services. Well, for your information, kalahati ng confidential intelligence funds ay nasa Office of the President. Sa 10 billion na yan, merong 4.20 something billion. So yan, dapat din talagang matingnan, no, o paano rin ginagamit ng Office of the President itong confidential funds. So lumaki yan ng husto, Melo, noong panahon ni Duterte. Naging 4 point something. Mga 2 billion para sa confidential at saka 2 billion para sa intelligence. Kasi ano bang function ng Office of the President? Bakit merong ganito? No, kaya talagang malaking question sa amin yan. Kaya hindi pwedeng sabihin na sinasabi namin na bakit yung confidential funds lang ng OVP o ng DepEd. Kino-question namin lahat ng confidential funds sa mga agencies. Okay. Meron batas dun ngayon yung Republic Act 10155, yung mga GOCC pati LGU, meron silang confidential fund. Yung ba dapat ba yon o dapat nang i-repeal yon?
Yes, dapat din talagang i-review. Tignan natin talaga din yung malaki din yung mga ginagamit na confidential funds sa mga local government units, no? At isa rin sa pinakamalaki diyan yung Davao City. No, talagang nagiging kasi bumubukol kasi no sa mga makikita mong mga amount itong intelligence funds ng mga LGU. Kailangan ding amyandahan, busisiin din itong batas na to. Okay, yung ayuda naman dati 4 piece lang. Kaya nadagdagan, may AX, May akap ka, may AX ka, may tupad ka pa. No? Dumadami ayuda. Okay ba sa iyo ayuda? Kongresista? Generally naman, Joel, hindi naman tayo tumututol dun sa ayuda. Kailangan lang masaayos natin kung talagang pagpupuntahan nito. Yan, katulad kami sa Makabayan, no, nanghihingi kami ng tulong doon sa mga magsasaka na nagsara. Alam mo, sa Batangas, example namin ito. Sa Batangas, nagsara yung mill. Yung kasi sa tubo. Yung isang pabrika doon nagsara. Sugar mill. So ang nangyari doon, yung mga magsasaka, libo rin yan na talagang nawala ng trabaho. Hindi na nila maibenta yung kanilang mga naani na mga tubo. So hininga namin yan ng ayuda no sa Kongreso. Etong oil spill, yung mga fisherman natin na talagang fisherman, yung mga nagtitinda nasa palengke, hiningan din namin yan ng ayuda. At least dapat ang ayuda, dapat may talagang pupuntahan at makakatulong. Targeted, no? At tapos, generally, okay naman kami dyan, no? Ayaw lang natin dyan, no, yung nagagamit ito sa korupsyon, no? Alam naman natin, in the past, may mga nabalita na binabawasan, yung binibigay na sa tupad, na pupunta sa kongresista, etc. Ayaw natin yon. So, gusto talaga natin ay itong mga ayuda na ito ay mapunta doon at hindi mangingialam. Hindi mangingialam ang mga politiko at hindi nila magamit ito as political patronage. Bago daw ibigay kailangan mag-speech muna si congressman. Bago po ibigay. May show muna si Kong. Si Senator. Diba? Alright, kaka. Okay, traffic naman tayo. Kayo ba ang mga kongresista natatraffic din? Oo naman, Melo. Sumusunod tayo doon sa mga traffic rules. Gumagamit ng busway, Ay, hindi. Wala ganun. Magamit ka po ng protocol plate, ma'am? Ay, hindi. Hindi rin. Yan, dito tayo sa lumalalang problema sa trapiko. Hindi lang po ito ngayon hindi lang Metro Manila na pati yung ibang syudad ngayon Wala ba kayo naisip kasi ang laki na ng problema natin sa epekto ng trapiko, pati ekonomiya natin, pati yung pagta-travel ng ating mga kababayang nagtatrabaho. Ano po naiisip nyo para maibsa naman kung magiging senador kayo? May batas ba kayo naisip para mawala itong problema na ito? Well, ang aming programa namin sa Makabayan, yung tinatawag nating national yung pambansang transportasyon. No, ibig sabihin to, dapat palakasin po natin yung mga mass transportation na mas maraming na isasakay at nadadalang pasahero, no? Kasi dumadami na ngayon ang mga private cars dahil nga nakikita nila na hindi efficient yung ating public transportation. So ang gusto talaga natin ay palakasin itong paunlarin itong railroad, no, yung PNR, palakasin yung mga tren natin, at saka syempre itong yung mga MRT, LRT. So para maging para maging efficient yung ating transportation, hindi makikreate ng maraming traffic o nagiging parking lot yung EDSA para mabawasan itong paggamit ng mga private cars. Ma'am, pati daw po sa trapiko may double standard. May mga mambabatas gumagamit ng protocol plates, government officials may protocol plates. Pero yung mga mamayan, bahala kayo matraffic, di ba? Kayo ba pabor na alisin na lang ang protocol plates ninyo mga mambabatas at mga nasa gobyerno? Yes, ever since naman, ako personally hindi ako gumagamit niyan. Tanggalin na lang yan. Kung ayaw niyong matraffic, di
pumasok kayo ng maaga, umalis Umalis kayo na ng maaga. maaga sa inyong pinanggalingan. Ako nga weng no. Minsan pinupuna ako ng mga ng mga staff sa kongreso. Ma'am, ang aga niyo Kasi sabi ko ngayon, nasanay na kasi akong gumising ng ganitong oras. Talagang iniiwasan ko yung traffic. Kaya kung talagang gusto natin na wag ma-traffic, magsakripisyo ng mas maagang pag-alis. Alright. Meron pa tayo. Ulit akong tanong ha. Sige. Bago tayo mag-break, ma'am. Ang susunod nating tanong, West Philippine Sea. Iba-iba ng ang mga pambubuli ang dinanas natin sa kamay ng mga Chinese. Dumarami pa yung mga drones sa ilalim ng dagat natin. Pero may dalaw tayong batas na binuo para maging malinaw po yung ating teritoryo sa karagatan. Una, kontento ba kayo sa nagiging diskarte ngayon ng gobyerno para protektahan ang interes sa West Philippine Sea? At kung hindi, ano ang pwedeng gawin ng Kongreso para mapalakas pa ang posisyon natin dito? Sasagutin ni Kongresista Franz Castro po yan sa ating pagbabalik. Ang Ikaw na ba? Na senatorial interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews.